Magandang gabi po sa inyong lahat. Ilang buwan na ang nakakalipas, mayroon po tayong isang kasamahan dito po sa ating parokya, sa ating simbahan, na before lagi siya nagsisimba. Tapos dumating yung punto na hindi na siya nagsisimba. Nagtampo or kung anong nangyari, hindi namin alam. So ang ginawa ni Father Herbert, pinuntahan namin siya sa bahay niya. Binisita namin siya. Naiiyak-iyak pa siya. Pero pinuntahan namin at I think inabot ata yung, or pinahalik sa kanya yung isang relic ni, I think San Antonio siguro yun. And then, inimbitahan ulit na magsimba. At nagsimba siya ulit dito sa atin. Pero ngayon wala dito. Tinitingnan ko kanina habang nagbabasa ng Ebanghelyo. Wala dito. Anyway, ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol kay Sakeo. Alam niyo po, siguro kasama sa ating naturalisa bilang tao na nakakataba ng ating puso kapag nakikilala tayo ng isang tao, for example, na politiko o may kapangyarihan. Tapos ang feeling natin, tayo ay isang hamak na ordinaryong tao o ordinaryong manggagawa lamang, di ba? Pag tayo nakikilala, iniisip natin, buti pa siya nakikilala ako. Nakakataba ng ating puso. Marahil siguro ganun din ang nangyari kay Sakeo. Sa lahat ng mga tao, sa buong Jericho at sa dami ng mga sumusunod sa kanya, tanging si Sakeo lang ang nakilala ni Jesus. Or siguro, maraming kilala si Jesus, pero during that time, hindi alam ni Sakeo na alam ni Jesus ang kaniyang pangalan. Kaya nga nung tumapat siya kung saan nandoon si Sakeo, sa puno ng sikomoro, tumingala si Jesus, pinababa si Sakeo at sinabihan siya, gusto kong kumain at makituloy sa bahay mo. Mai-imagine natin ang excitement ni Sakeo. Excited siya. Yun nga lang, nung nandun na siya sa bahay, narinig naman niya ang bulong-bulungan ng mga tao. Dahil nga siya ay isang publikano, naniningil ng buwis, at meron siyang kasama sa bahay na mga publikano din. Alam niya ang kanyang reputasyon. Maliit man ang kanyang pagkatao, mas lalong pinapaliit pa ang kanyang dignidad bilang tao dahil sa mapanghusgang tingin ng maraming mga tao na ang tingin nila sa kanilang sarili, ako ay matuwid at ikaw ay makasalanan. Ako ay tapat na Hudyo, ikaw ay isang traidor na Hudyo. Kaya nga, nakakataba sa puso ni Sakeo na si Jesus, makikilala siya at makikikain sa kanyang bahay. Ang pagpunta ni Jesus doon, ang paghanap niya kay Sakeo, ang pagsadya niya sa bahay ni Sakeo, ay hindi lamang nagpabago sa buhay ni Sakeo, kundi naging dahilan pa ito upang ibigay niya ang kanyang sarili sa ibang tao, yun ang pinakauna. At ang pangalawa, bitawan niya yung mga pinanghahawakan niya sa kanyang buhay. Ang mga material na mga bagay. Sino po ang mga Sakeo sa ating buhay? Meron ka bang kakilalang hindi man pangalan niya ay Sakeo, pero marahil siguro para sa iyo, siya ay iyong kinamumuhian, o di kaya ang tingin mo ay kailangan niyang magbagong buhay. Sino yung mga taong ito na kilala mo? Kailan mo sila o kailan mo siya sasadyain sa kanyang bahay? Baka siguro nakakalimutan lang nilang magsimba, baka siguro kailangan lang nila ng may magsasadya sa kanilang bahay at iimbitahin sila na lumapit kay Jesus.
dito po sa ating parokya, isang napakagandang gawain na meron tayong mga may sakit na pinupuntahan ng ating mga BEC coordinators o di kaya ng ating mga lay ministers at hindi lamang binibisita, kundi binibigyan ng banal na komunyon. At meron ding ibang mga may sakit na matagal na panahon hindi nakakapagsimba, hindi nagsisimba, hindi nangungumpisal. At binibisita sila. At pinapupunta yung pari doon upang pahira ng banal na langis. At pagkatapos silang pahira ng banal na langis at makapangumpisal, sila ay binibisita na linggo-linggo ng katawan ni Jesus. Marahil siguro, kasama sa ating kahinaan na gusto nating feeling special tayo. Para kay Jesus, lagi po tayong special. Makasalanan man tayo, gaano man kalaki o kaliit ang nagawa nating kasalanan, espesyal pa rin tayo kay Jesus. Tayo, tulad ni Jesus, inuutusan din, hinihikayat din, bisitahin ang mga sakeyo sa ating buhay. Mga tao na nangangailangan hindi lamang siguro ng gabay, kundi ng imbitasyon papalapit sa Kanya. Sino po ang inyong kakilala na mga sakeyo? Inyong kapitbahay, kasamahan sa pamayanan, baka pwede nyo silang imbitahin. 1 beses, 2 beses, 3 beses, o di kaya ay linggo-linggo para magsimba.